was almost the end of summer when my experience in the paranormal happened. Hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon o makumbinsi na ang taong nakasalamuha ko during that afternoon ay isa na palang multo. On my way to second year na ako sa kursong BS Nursing, lumipat ako ng school after I failed the battery exam sa dati kong school na pinapasukan. It was 1989 when the course BS Nursing boomed dahil na rin sa malaking demand sa abroad, particularly the US. I decided to enroll sa isa sa mga schools na maaaring tumanggap sa isang transferee na katulad ko. Mag-isa lang ako nagpunta noon sa school na iyon na hindi ko nababanggitin ang pangalan to protect it. Basta't ang School of Nursing na iyon ay kilala na. May kalumaan ang kanilang mga buildings, hindi kalakihan ang bakurang kinatitirikan ng school buildings, pero may hospital ito sa tabi kung saan doon din nag-train ang mga nurses na makakatapos. On my way to the register, nagtanong ako sa isang babae na nakasalubong ko. She was dressed in a nursing uniform, so I assumed na taga-roon na siya sa school at datihan na. Magandang babae siya. Her white uniform seemed to be glowing in the sunlight. Nakapusod pataas ang kanyang buhok, and I remember vividly the nursing cap on top of her head. Miss, after bang mag-fill up ng form na ito from the register, saan ako magpapa-assess? Doon daw sa building to Annex E. Hindi ko alam kung saang building iyon. Ngumiti siya sa akin. Mukha siyang mabait. Very friendly. Gusto mo samahan na lang kita. Ang alok pa niya. Talaga, sige. Habang naglalakad kami sa pasilyo, palabas ng main building, nag-uusap pa nga kami. Tandang-tanda ko pa ang aming mga conversation along the way. Anong year ka na? Third year, ang sabi niya. Wow, sabi nila, yung third year daw ang pinakamahirap sa nursing, totoo ba? Medyo mahirap nga, kaysa kailangan mong pagsabay ng pag-aaral at ang pag-duty sa mga hospitals. Duty ka ba today? Oo. Pero papunta na ako sa ng annex kasi may hihiramin akong book sa kaibigan ko. Siguro gusto mo ding mag-abroad pagkatapos mong mag-nursing ano? Ay oo naman, para matulungan ko ang pamilya ko. Pareho pala tayo. 3 kaming magkakapatid, ako ang panganay. Inaasahan nila akong makatapos at makapagtrabaho agad para matulungan ko rin makatapos ang aking mga kapatid. Kabilin-bilinan nga sa akin ng nanay ko. Wag na muna raw ako magbo-boyfriend at baka makasira ng Napansin kong nalungkot siya. Bigla siyang nawala ng imik. Waring napahiya tuloy ako. Pasensya ka na. Ang daldal ko. Hindi okay lang. Lumabas kami ng building at naglakad patungo sa annex. It was another building na may sariling bakuran. Pagpasok pa lang namin ng gate, nagtaka na ako. Nagkakagulong mga tao sa isang bahagi ng quadrangle. Halo-halo mga estudyante, professor at tila mga barangay officials na nag-uosyoso sa isang bahagi ng quadrangle. Ano yun? Ang tanong ko sa kasama ko, whom I haven't got the chance to ask her name. Hindi siya kumbo. Ito na ba ang annex? Tanong ko sa kanya. Tumangulang siya ng walang imik. Tara na sa loob. Pero ayaw nilang umalis sa kinatatayuan niya. Ano kaya yung pinagkakaguluhan nila? Muli kong tinanaw ang kaguluhan sa di kalayuan na kinatatayuan namin. Nang muli akong balingan ng kasama ko, wala na siya. Nagtaka pa ako. Bakit biglang umalis? Hindi man lang nagpaalam. Naisip ko na baka may naaalala kaya nagmadaling umalis. Anyway, sa sobrang curious ko sa pinagkakaguluhan ng mga tao, nag-decide na rin akong makiosyoso. Lumapit ako at nakasiksik sa mga estudyanteng nakapaligid. Ano bang meron? Tanong ko sa isa. May nagpakamatay, tumalon sa taas. Itinuro pa niya yung tuktok ng building na pinanggalingan nang di umano ay nagpakamatay. Grabe naman. Sayang, mukhang graduating pa naman. Estudyante rito? Oo. Finally, I got the chance to look at the dead student. Isang babaeng nakaratay sa semento, duguan ng ulo, naka-nursing uniform. Napansin ko ang nursing cap na bunbunan niya. Hindi yun nabahira ng dugong dumaloy mula sa ulo nito. Shock na shock ako. Halos panghinaan ako ng tuhod. Pero lalo akong na-shock nang itihaya nila ang bangkay. Diyos ko, ang naiusal ko habang kinikilabutan. Siya ang babaeng napagtanungan ko kanina. Hindi ako maaaring magkamali. Pero paano mangyayari yun? Napakahirap paniwalaan ang naganap sa akin at hindi ko masisisi ang sino mang makadinig nito. Para sa kapayapaan ng aking isipan at kalooban, niresearch ko ang dahilan ng pagpapakamatay ng babaeng iyon. At napag-alaman kong isang buwan na pala itong buntis, mukhang hindi pa nanagutan ng nobyo.
Sa sobrang sama ng loob, ay nagpakamatay. Noon sumagi sa alaala ko ang conversation namin along the way. Nang banggitin ko ang tungkol sa kikipagpapagnobyo, nalungkot siya. Tila tugma nga ang nangyari sa akin sa naging sanhi ng pagpapakamatay niya. Masasabi kong nakatulong ang karanasan kong ito para tapusin ko ang course ng nursing. Hindi ako nag-boyfriend until I graduated. Nagsilbing aral sa akin ang naging karanasan ng nurse na aking napagtanungan. Ngayon ay nasa New Jersey na ako, a US citizen, working as a nurse in one of the hospitals here. May asawa na rin ako at 2 anak. First day of classes noon at sa paghangad kong makaiwas sa traffic, inagahan ko talaga ng gising. First year college ako, fresh out of high school, kung saan train kami sa sobrang punctuality. Bukod sa takot kong matraffic at malate, inagahan ko talaga ang alis ng bahay dahil hahanapin ko pa yung room ko sa campus. Mula Fresco hanggang sa university sa Moraita, 30 minutes lang ang nilakbay ko. Mabilis ang biyahe. Papaano na may 4:35 lang noon, hindi pa sikat ang araw. 6 a.m. pa ang pasok ko, pero alas 5 ng umaga, nasa loob na ako ng campus. Hindi naman ako nag-iisang dumating ng maaga. May ilan-ilan ding nauna sa akin. Nasa park sila ng university. Ang ilan ay nasa pasilyo ng main building. Nagsimula akong maghanap ng room number ko para sa unang klase ko. As I was walking alone in the hallway sa second floor ng building, parang may narinig akong mga yamag. Tunog ng sapatos na balat against the wooden floor ng second floor. Mahirap hindi pansinin ang mga ganun. Nilingon ko kaagad to find out kung mayroon nga akong kasabay na naglalakad sa hallway. Kinabahan ako. Wala naman. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Room 213 ako. Nasa tapat ako ng room 207 nang muli kong marinig ang tunog ng sapatos against the wooden floor. Natakot na ako. Hindi ko na nilingon pa. Nagmadali ako sa pagdiretso, hoping na mapuntahan ko na ang room number ko and then I'll be safe and okay. Pagdating ko sa room 213, nakahingi ako ng malalim. Binagtas ang paningin ko ang mahabang hallway na pinanggalingan ko. Wala nang mga bakas ng anuman o sino man. Nag-iisa lang talaga ako. Pagbaling ko sa pinto papasok ng room, nakita kong may estudyante nang nauna sa akin. Nakapolong puti siya at pantalong itim. Nakaharap siya sa whiteboard. Patalikod naman from where I'm coming. Natuwa ako at sa wakas, may makakasama na ako. Anumang nagmumuto sa eskwelahang ito, hindi na siguro magpaparamdam uli dahil 2 na kami. May kasama na ako. Good morning, bro. Ang masigla ko pang bati sa kanya. Hindi siya kumibo, ni hindi gumalaw mula sa kanyang pagkakaupo. Stiff na stiff ang kanyang posisyon, parang bato. Bro, ako nga pala si Peter. Magiging magkaklase tayo. Patuloy ko habang papalapit sa upuan niya. When I finally reached the unoccupied seat beside him, naupo ako agad doon para makipagkaibigan ng tuluyan sa kanya. Pero pagharap niya sa akin, shit! Ang bigla kong nasabi sabay balikwas mula sa upuan. Ang nakita ko ay mukha ng isang naaagnas na bangkay. Wah! I screamed in fear. Sobrang takot ko talaga. Nagmamadali akong lumabas ng room na yun at nagtatakbo palayo. That experience really scared the hell out of me. Wala akong pinagsabihan sa mga classmate ko of what happened to me. Ayokong asipin nilang weird ako. From the day on, I never entered that room without other people already there. Never again. I'll be caught in that room alone.